Di pa rin mga kababayan makamove on yung mga bashers ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil sa panonood ng Coldplay concert doon sa Bulacan. Yun pa rin yung mga topic sa social media ngayon, pati sa mainstream po. Ayan po yung balita. Marcos draws air for helicopter use for Coldplay concert. By the way, yung unang video natin dito sa Coldplay concert, naduling lang po ako. Mali yung basa ko. Kala ko, Coldplay pala. Anyway, nakoreksyonan ko na rin po. Hindi ban kasi tayo familiar mga kababayan ito mga bagong banda. Yung mga kilalang banda natin, yung mga noong panahon pa. Ayan po. Pero yung ating Pangulong Bongbong po, mga kababayan, updated sa mga rock bands. Kasi po, music lover talaga po siya. Kaya familiar siya. Ngayon, hindi matunawan yung mga bashers ng ating Pangulo, the first couple, kasi ginamit niya yung chopper ng gobyerno. Nagkagulo po yung mga kakamping, pati yung mga DDS. Kanya-kanya pong banat. Pero yung ibang mga supporters, mga kababayan ni Inday sa ni Diggs, hindi masyado bumanat sa paggamit ng helicopter po. Hindi sila bumuelo po. Bakit niya Mr. Maravillas? Kasi po, last year yata yun, si Inday mismo gumamit din ng chopper para sunduin yung kanyang anak. What? Di ba? Kaya hindi po makabuelo ng banat. Kasi siyempre, mag-backfire po sa kanila. Yung ginagawa ng mga kilalang supporter ni Inday sa ni Diggs, pumipitik-pitik dito sa isyong ito. Inaaluan po ng sarkasa, mga padinig. Pasaring. Ito pa, sabi ni MJ Kyombao Reyes, guys, tara, nood naman tayo ng concert sa Bacolod. Ilibre ko kayo sa ticket, basta sagot ninyo ako sa helicopter, ha? Nagpaparinig po, nagpapasaring. Seriously, to our friends and readers in Bacolod and nearby areas, please support Jasmine Egans, Ben and Ben concert for a cause. This will be for the benefit of the children undergoing peritoneal dialysis in Negros Occidental. Pero may pasabit na basta niya sagot, bigyan ko niya kayo ng ticket basta sagot ninyo yung aking helicopter. Sabi pa ng isang kritik ng ating Pangulong Bongbong, as I said so, matraffic ang papuntang Bulacan. He's the president and he should be able to go to places quickly and urgently and safely from Bulacan to Mindanao to other countries if he wants to. His time is really important. Ayan po, mga kababayan. Halatang sarkasm po. Yung ganyang mga sinasabi. Pero hindi sila makabuelo na umatake ng banat sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa paggamit ng helicopter po. Kasi babackfire kay Inday. Di ba? Kasi si Inday gumamit din ng presidential chopper. Ayan po, Sara Duterte flying presidential chopper to get to kids noong 2022. Ginawang pangsundo sa bata. Nang hiram ng presidential chopper, mga kababayan. Kaya sabi ng ating kasamang si Benji Contreras, noong ginamit ni Sara ang presidential chopper para umuwi ng Davao City at maasikaso ng personal ang kanyang 3 anak, tahimik ang mga DDS. Pero nang ginamit ng first couple ang presidential chopper para manood ng concert ng Coldplay, napakalaking issue na sa kanila.
Nararapat lamang na gamitin ng Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza ang chopper upang makaiwas sa sobrang traffic mula Malacanang hanggang Santa Maria, Bulacan. Ang kaligtasan ng first couple ang utmost priority ng PSG. Tama po. At sabi nga natin po, kahit nga po si Pinoy, nanood din po ng concert. At hindi ko mo presidente na ng isang bansa, bawal na sa kanila yung mag-relax man lang paminsan-minsan. Di ba? Kailangan din nila mga kababayan na mag-unwind. Importante, hindi po sila pabaya sa trabaho. Yung mga problema ng ating bansa, inaasikaso. Siyempre. Then after na magawa yung mga trabaho, alam naman natin po, sub-sub palagi sa trabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kahit nga Sabado-Linggo, di ba? Walang pinipiling araw. Kailangan din naman mag-relax paminsan-minsan. Huwag lang yung linggo-linggo. Di ba? So ito yung pagpahiram ng ating Pangulo kay Inday Sara ng chopper para ma-remind mga kababayan yung mga DDS. Sabi dyan sa balita. The second highest ranking official in the country thanked the chief executive on his birthday for lending her a helicopter to attend to her children personally. Vice President Sara Duterte on Tuesday greeted President Ferdinand Marcos Jr. on his birthday, September 13, by sharing pictures and a message on her Facebook page. She thanked him for letting her use his 250th presidential airlift wing so that she could be home in time to tuck her children to bed. Di ba, mga DDS? Kaya hindi kayo makabuelo ng atake. Pasaring-saring lang po. Parinig-rinig lang. Kasi siguradong magbabackfire sa inyo. Di ba? Yes, sabi ng mga nag-react, sa kanila lang pwede lahat ng masama gawa ng kalaban nila kasi sila daw ang pinakang malinis na nilalang sa buong Pilipinas. Sabi ng isa rito, kunwari ordinaryong tao, pero naka-aeroplano yan halos araw-araw gamit ang buwis natin. Umatago din yung mga yung mga Marcos loyalist. Sabi niya, Ivory Roque, bumirang na naman. Bumulta agad po. Si Digong niya, Mr. Maravillas, nanonood din ng concert. Nanonood din po siya. Nanood din siya po noong kanyang panahon. Duterte watches concert of Sergio Mendes. Yan po. Kala din niya si President Bongbong Marcos lang yung mahilig sa panonood ng concert. Kahit nga po si Digong. Noong 2019, sabi dyan, President Duterte and some of his cabinet members took time off to unwind on Valentine's Day by watching the concert of Brazilian musician Sergio Mendes on Thursday night at the Soleil Resort in Casino in Parañaque City. The President himself told reporters that his partner, Hanilet Abansenya, was there waiting for him and that they would go to the concert together. Hindi lang gumamit ng presidential chopper kasi hindi man po malayo at hindi nagkaroon ng matinding traffic tulad po na nangyari doon sa Bulacan. Kaya nga po, nagdesisyon yung PSG na gumamit na lang ng presidential chopper for the security of the family, the first couple. Pero hindi man po kasama yung buong cabinet members. Dito kasama ni Digong. Inaya pa, pati yung mga members ng cabinet. Also in the concert were Defense Secretary Delfin Lorenzana, Budget Secretary Benjokno, Cabinet Secretary Carlos Nograles, Presidential Assistant for Visayas Michael Dino, Public Works Secretary Mark Villar, Presidential Communications Secretary Martin Andanar, and Health Secretary Francisco Duque with the respective spouses. Basta ganyan, Mr. Maravillas, yung mga DDS. Yan kasi, banat kayo ng banat.
gigawain din ng inyong ng inyong patron. Di ba? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.